Hi guys! Happy New Year! Happy New Year! Kumusta po kayo? Okay, so for today's video, wala nang patumpik-tumpik pa. Mag-share kami ng isang highlight ng aming 2026. Nag-apply kami ng visa. Yan, nag-apply kami ng visa para sana mapuntahan namin yung isa sa mga dream countries namin sa Asia. Ayun. And Which is South Korea. Ayan. Annyeonghaseyo. Okay, so ang maganda pala, guys, share lang namin yung good news bago kami mag-unbox ng parcels na na-receive namin. Actually, pwede naman naming matrack yung progress ng visa application namin. Yun nga lang, para mas exciting, ito, gagawin namin yung pag-unbox ng parcel or yung parcel or yung, ano mo dito? Yung visa result from KVAC. Ayun. Bale pala guys, hindi kami yung traditional way ng pag-apply. Hindi kami nag-apply personally sa KVAC sa Manila kasi dito kami sa Quezon Province nag-stay. And ang maganda pala dun guys, recently lang namin nalaman na kung hindi ka pwedeng pumunta sa Manila or sa kanilang main office, pwede kang mag-apply or ipasa yung mga requirements mo through W Express. Ayan. So, through W Express lang kami nagpasa ng mga requirements. So, gusto sana namin ma-surprise kasi ideally, unboxing video, tumaan mo to. Ideally, gusto namin ma-surprise kung approve ba kami or declined. Kaya approve or declined ba? O denied, something like that. Declined yata yung nasabi ko. Ayan. Yun nga lang guys, di ko alam kung nakikita nyo. Ayan. Sa pagbukas mo pa lang ng video. Tinakpan mo. Pagkabukas mo pa lang nung actually, hindi mo pa nga siya nabubuksan. O tara, buksan na natin. Ayan. So, parang kunyari, wala kaming idea kung approve or denied kami. Kahit very visible naman na siya dito sa sobre pa lang. So, ayan. Buti na lang meron kaming maliit na scissors. Ba't dyan dapat dito? So, ayan. Bubuksan lang namin, guys. Para ma-share din namin sa inyo kung ano yung itsura. Dapat dito. Ayan. So, ikaw, buksan mo yung sa'yo. Ay, hawak ko itong ano. Ayan. So, dun sa envelope, guys, galing sa W Express, ang laman niya, pag dineliver sa inyo, would be yung passport, tapos yung result. Ayan. So, I don't know kung nakikita nyo, guys. Ayan. Tinatakpan ko yung mukha ng asawa ko. Ayan. So, pagkabukas nyo pa lang Ito na. ng sobre. Ayan. Congratulations! Kunyari na surprise kami. So, Visa Grant Notice. This document confirms that the above applicant's Korean visa application has been approved! yes! And that the visa is currently valid in accordance with Article 7, etc. Yay! Meron ng visa! Ayan. So, hindi sayang ang binok natin nung nakaraang seat sale. Yes! Ayun. So, sa mga hindi pa nakakaalam guys, yung visa na ipoprovide sa inyo ng Korean Embassy, hindi siya katulad ng usual na visa na dinidikit or itinatatak dinidikit sa passport. So, para lang siyang, ayan, so bond paper siya guys. Ma-share lang namin, kahit walang nagtatanong, i-share na namin kung paano ba namin pinprocess yung application namin ng visa. So, katulad ng sinabi ko kanina, nagpunta lang kami sa W Express. So, parang courier company siya na directly silang naka-tie up with Korean Embassy. So, pagpapasa mo ng document sa kanila,
i-check pa rin naman nila yon isa-isa. I-check pa rin nila lahat ng requirements na ipapasa nyo. And if may kulang, i-advise nila kayo kung may kulang or okay na ba yon. And i-guide naman nila kayo all throughout the process kung ano yung mga sunod-sunod na mangyayari after nyo ma-process or ma-submit yung documents. Mga So requirements. saan tayo nagpunta na W Express? Dito, kung taga Quezon kayo, dito sa may Lucena meron. So sa mga nagtatanong kung magkano yung inabot nung visa application namin, bali ang binayaran namin is yung 1,000 pesos processing fee sa W Express plus additional 900 pesos. Yun naman yung para sa Korean Visa Application Center service fee. So all in all, Each yun each. yeah, all in all, per person gagastos kayo ng 1,900 pesos. Ayun. Nag-apply kami December, maraming holidays, including yung 24, 25, 31, tsaka 1. Madaming holidays masyado. So, inabot na ng January namin ito nakuha. Yan. And sinet naman yung expectations sa amin na pwedeng umabot siya ng 18 to 22 working days. Yun nga, since given na napakaraming holidays, umabot na tayo ng January. Pero yun naman guys, door to door na i-deliver sa inyo yung passport and then yung result nung visa application. And then, you can track din yung process or yung progress rather nung application nyo or yung shipment nyo doon sa website ng W Express. So, matatrack nyo kung okay na ba yung pinasa nyo, kung may kulang or i-deliver na sa inyo. So, matatrack nyo naman siya kasi pag submit nyo ng documents, may bibigay sa inyong tracking number. Ano nga ba yung mga requirements pag mag-a-apply ng Korean visa, tourist visa requirements for employed individuals? Basic requirements na hiningi sa amin ng W Express. So, yung una, yung naka-fill out na application form. So, ito mada-download nyo ito guys sa Korean Visa na website. So, pwede naming i-share dito yung link kung saan nyo mada-download yung online form. So, kailangan nyo siyang i-print sa A4 size na bond paper. So, guys, check nyo ng maraming beses bago nyo i-print kasi maraming kailangang kumpletuhin na details. So, basta check nyo na maraming beses guys para sigurado tayo na wala tayong mamimiss out. Kailangan nyo siyang dikitan ng one-piece passport size na photo. Colored picture siya with white background and taken siya dapat within the past 6 months. And of course, yung copy ng original nyo na passport. Dapat valid pa siya for the next 6 months. And then the next would be yung photocopy ng passport. So, yung original, tapos kailangan mag-provide kayo ng photocopy. Tapos, yung part na i-photocopy nyo guys is yung page 2, yung may picture at saka signature. Don't forget yung signature guys ha. Make sure na napirmahan nyo yung passport at saka yung photocopy. Also, pwede nyo rin isubmit yung original or photocopy kung meron kayong valid visa and arrival stamps from OECD member countries for the past 5 years. So, kung halimbawa meron kayong visa from Japan, Europe, US, Canada, so it would help your application kung i-attach nyo rin yung copy ng mga visa nyo doon from those countries. Tapos, kung meron kayong PRC card or ID or IBP card, pwede nyo siyang i-attach doon sa mga requirements na ipapasa nyo. Also, ano pa, B? Kailangan ng original certificate of employment para sa mga yung katulad namin employed. Pag hindi naman, so check nyo na lang kung anong requirements para dun sa mga may business owners Yes, or dun sa DTI mga permit. sa mga
ipe-finance sila ng asawa nila, halimbawa housewife, ganun. So basta makikita nyo naman yung requirements dun sa website. Tapos ano pa? Original person. Ito yung yung original personal bank certificate, yung merong siyempre yung account name mo, account number, account type, tapos yung average daily balance. Wala naman daw specific amount, pero ideally kailangan ma-prove mo na masusustain niyo yung buong travel na yung expenses. Kasi guys, dun sa form, makikita nyo dun or hihingin din sa inyo yung parang estimated na budget nyo for the whole travel. So, kailangan siguro mag-match yung average daily balance nyo dun sa ine-estimate nyo na magiging expenses. So, yun lang yun, guys. Yung makakover ko ilan kayo sa travel. Tapos, siyempre, yung bank statements, original and certified true copy, for the last 3 months. Tapos, photocopy ng income tax return, if meron. Kung wala naman, you can create yung cover letter explaining why. Also, add ko lang pala guys, kung halimbawa, meron kayong credit card, merong mga valid na credit card na ini-honor ang Korean Embassy na basta pasa nyo lang sa kanila yung 3 months na statement of account nyo plus yung photocopy ng card nyo. I think BDO, ako kasi nagpasa ako sa BDO. In-attach ko rin siya. Yun yung tinatawag nila, I think, na simplified Korean visa process. So, yun guys. So, if ever meron kayong credit card na kasama dun sa list na ina-accept ng Korean Embassy. BDO baka naman. BDO, yeah. So, yun. So, pwede nyo siyang i-attach dun sa mga requirements na ipapasa nyo para mas strong yung convincing powers nyo na talagang ma-approve kayo sa Korea, sa application nyo ng visa. Tapos anything na wala kayo dun sa mga requirements, basta gumawa kayo ng cover letter, explain nyo as to why. Yun, kailangan lang naka-detailed. Tapos yung reason, bakit nyo gustong pumunta ng Korea. Yan, para ma-convince natin sila na hindi tayo magti-TNT doon. Yeah, so pwede rin kayong mag-attach ng sample itinerary para at least may idea sila kung ano yung mga binabalak nyo na puntahan sa Korea. Kasi nagbabasa-basa ako and na-realize ko na most of the time, yung madalas na reason ng pagka-decline ng mga nag-a-apply ng Korean visa is hindi nila explain ng maayos yung purpose ng visit nila. So, kung halimbawa may gusto kayong puntahan, mga famous na tourist destination sa Korea, i-include nyo siya sa cover letter. Yun, na gusto nyo siyang mapuntahan. So, yun guys. Anyway, pinakaba kami ng konti, pero thank you KVAC, thank you W Express, baka naman. Ayan, so looking forward kami sa aming upcoming Korean trip. South Korean. South Winter Korean. Sonata kami! Winter Sonata. So, yun guys. Sonata. Winter is waving. So, yun guys. So, meron na namang di maliligo kasi malamig. So, tune in guys sa aming mga susunod na vlogs. Yun lang, if you have any questions or clarification na pwede kami makatulong, just pin your comment sa aming dito sa aming YouTube channel. Tapos, we'll try to respond as soon as we can. Yan lang, guys. Follow nyo kami, guys, ha. Bye-bye. Bye-bye.